So, ayun, good afternoon guys. So, start na tayo ngayon ng midterm natin. Okay? So, before tayo mag-start ng midterm, konting ano muna tayo? Oy, pwede kayong mag-off cam. Okay? Feel free to off cam. Charot lang yung nag-kikik. Okay? Huwag kayong kabahan. So, before tayo mag-start, review tayo sa naging topic natin nung prelims. Anyone na pwedeng magsimulang mag ng review? Ako na lang pala. So, nung prelim natin, guys. Sorry. Nung prelim natin, naka-record pala tayo. Okay. Nung prelim natin, technically, 2 sets of formula lang yung gamit natin. Okay? 2 sets of formula lang yung ginamit natin. Okay? So, first, is yung tinatawag natin na power rule. Technically, yung power rule, yun na yun lahat dapat eh. Di ba? Yun na yung dapat. Yan na lang dapat yung formula na gagamitin natin. Wala nang yung isa. So, technically, dapat prelim natin dito lang magre-revolve. And technically, may problema sa formula na to. Okay? So, may formula sa problem na to. Anyone? So, di tayo pwede maglagay ng exponent as negative 1. Kasi, guys, ang mangyayari sa denominator natin, once na nag-negative 1 tayo, so, example, dito na tayo, u raised to negative 1 du. Yan yung working equation natin. So, kung tatry siyang i-solve, mangyayari is u raised to negative 1 plus 1 all over negative 1 plus 1. So, sige, tamang exponent natin, magiging u raised to 0 siya. Ang mangyayari, magkakaroon tayo ng denominator na 0, which is impossible or hindi siya dapat mangyari. Kasi, once na nagkaroon ka ng any number or any numerator na merong denominator na 0, katumbas niya ay, pwede siyang tawagin na undefined, or indeterminate. Okay? So, dyan lang iikot. Dyan, yan yung magiging ano natin. Yan yung problema sa formula na to. So, technically, unsolvable yung equation na to. Unsolvable yung u raised to negative 1. Pero, so syempre, di natin pwedeng sabihin na unsolvable yung u raised to negative 1. Kasi technically, derivable naman siya. Kung derivable siya, ang tendency, dapat pwede rin siyang i-integrate. Di ba? So, dito na papasok ngayon yung second formula natin, which is derived from sa differential calculus, which is, di ba, find the ganyan of ln x, di ba? So technically, para ma-derive natin yung ln x natin, magiging du over u na siya. Okay? So ngayon, ibabalik rin lang natin siya. So ang gawin natin, lagyan natin ng ano dito, tapos lagyan natin siya ng integral sign, and then burahin natin to, iusog lang natin konti. Ang mangyari na sa kanya is ln absolute value bar x plus c, or baliktarin lang natin. Okay? So ito na yung isang set of formula natin, which is, or pwede natin siyang i-rewrite as u raised to negative 1 du. Okay? So either of the two, parehas lang yan. As long as, so ito na yung way para ma-solve natin yung any variable na raised to negative 1. Okay? So yan yung sa prelim natin. Okay guys? So, dahil may mga nabanggit na tayong ln and anything and so on, so ngayon, dito na tayo sa topic natin for midterms. Okay? Midterms. So, technically, yan, midterms. Okay? So, topic natin for first topic for midterms, so first topic to, is the integration of exponential and logarithm function or logarithm equation pala. Yan pala yung tamang. Okay, so technically guys, dapat itong du over u na to, kasama siya dito sa part na to,
Kasi technically part ng yung ln part siya ng logarithm or other term part siya ng logarithm as natural logarithm, pero kinonsider ko na lang siya as kung paano natin sa-solve yung u raised to negative 1. Okay, so dito ngayon, ito na yung kailangan nating bigyang pansin. Okay? Integration of exponential and logarithm equation na tinatawag. Okay. So, what is logarithm? Technically, guys, so may reason behind kung bakit tayo nagkaroon ng logarithm. Technically, dahil lahat ng mathematician, so sort of joke lang to, pero ayun, pagbigyan nyo na. Dahil gusto nilang nahihirapan sila, naganap sila ng other way to express or to rewrite exponents. Okay? Paano nga ba tinatawag natin na exponents? Ano ba yung exponent na tinatawag? So, yung exponent natin is any number na may power. Power yung term na. Is any number na ni-raise siya into a certain power. Example, 2 cube is equals to 8. Ganyan, di ba? Ayun na, 2 cube is equals to 8. Or, pwedeng 2 raised to x is equals to x, 8 raised to 4 plus x. So, lahat to, pwede siya i-consider na exponent. Kasi, meron tayong tinatawag na power or yung ni-raise mo, and then, meron tayong tinatawag na base. So, technically, yung exponent or exponential equation, yung process na yan is, tinatawag din siyang repetitive form or repetitive operation, repetitive operation of paano ba to? Repetitive operation of multiplication, something like that. Okay, so tendency, pinapakita dito ilang beses mo dapat i-multiply yung base. Ilang beses mo dapat i-multiply yung base. Kunwari, yan, 2 cube. So, ibig sabihin, thrice mo dapat i-multiply yung 2 sa sarili niya. So, 2 times 2 times 2. So, yun yung exponent natin. So, dito ngayon papasok yung logarithm. So, technically, guys, pag sinabi nating logarithm, okay, dagdag pa tayo dito. A raised to b is equals to m. So, dito, katulad sabi ko, logarithm is other way, other form way to rewrite. Other way to rewrite. Saan yung ano? To rewrite. Other way of writing or other form to rewrite exponents. Okay? So, technically, yan. Other way to rewrite, exponents. Okay? So, paano ako siya sinasabing other way? So, ganito. Ang mangyayari ngayon, so, meron tayong tinatawag ngayon na base. So, para ko lang. Itong 2, or yung A, itong A, we can call it as a base. Okay? Base, and then ito, power. Okay? So, ito syempre, ito yung outcome or output na tinatawag. Or kung alam niyo yung other term for it. So, ayan. Okay? So, ngayon, sa logarithm, i-rewrite mo siya in a way na mag-equate pa rin dito sa A, B, M na to. So, technically, pag i-rewrite mo na siya, ang mangyayari ay log of B with the base of, log of M with the base of A is equals to B. Okay, so ang tendency, ganyan na yung magiging rewrite niya. Log of M with the base of A is equals to B. Or kung babasahin nga natin, try tayo isa pa. So, example, logarithm of 8 with the base of 2 is equals to 3. Or, yun nga, logarithm of 8 with a base of 2 is equals to 3. Okay guys, technically, introduction lang siya. Hindi nyo siya kailangang intindihin. Kasi, nasabi ko sa inyo, hindi nyo siya magagamit in real life. So, kung gusto nyo i-notes, that's okay. Pero kung okay lang din naman. Okay? So, ayan. Ayun lang naman pagdating sa logarithm natin. And next, pagdating sa logarithm, madami tayong klase or types of logarithm na tinatawag. So, nagkakaiba siya kung ano yung base niya. Okay? So, first type of logarithm is yung tinatawag natin na common logarithm. Okay? Common logarithm or logarithm. Kayo bahala kung paano gusto nyo basa. Logarithm. Okay? Guys, pag sinabi nating
common logarithm, ibig sabihin nun, ang base niya, so ito, yung base niya na 2, constant siya na, hindi constant siya na 10. Okay? Pag ating common logarithm, it is a logarithm with the base of 10. Okay? Logarithm of 100 with the base of 10 is equals to 2. Or logarithm of 1000 with the base of 10 is equals to 3. And so on. So, yan yung common logarithm natin. Next, may tinatawag din tayong bi-logarithm. Parang gano'n. Binary logarithm pala. Sorry. So, pag natin yung binary logarithm, logarithm siya na ang base niya naman ay 2. Okay, log of 8 with the base of 2 or log of 64 with the base of 6, di ba? Log of 64 with the base of 2 is equals to 6. So yan yung common tsaka binary logarithm natin. Next, yung madalas na magagamit natin, guys, is yung isang form which is yung tinatawag natin na natural logarithm. Okay? Natural logarithm. Ano nga ba yung natural logarithm? Ayan yung tinatawag natin na logarithm na meron siyang base of e. Okay? It is a logarithm with a base of e. Ganon. Okay? So, log of n, para ganyan. Log of n with the base of e, pwede natin siyang i-rewrite ngayon as ln e is equals to m. Kasi ibig sabihin, yung log ito, yan na yan. Okay? Yung log e na yan, ayan na yan, yung ln natin mismo. Okay? Nagigets, guys? So, dito tayo may technically, dagdag knowledge lang naman to. So, next natin, ngayon nga. Okay? So, ayun lang for this topic. And, mag-side topic ako. Gusto ko lang din malaman nyo, either hindi nyo pa alam, or nakalimutan nyo na. Okay, so ngayon, proceed tayo ngayon sa E. Anyone